Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir, mga boss. So, welcome again po sa JLat Vlog. So, for this episode na naman po natin, andito pa rin po tayo sa bayan po ng Umingan at meron po kaming ipapakita ulit po sa inyo na property po dito na meron po sukat na 3.5. At ito na nga po ay pangalawang property na po na natignan po namin sa araw na to. Bali, nag-start po kami kaninang mga 1 no? 1, anong oras na kaya ngayon? Mga 2 or 3 na yata. So ito po ay 3.5. Kung ito pong daan na to, ito po ay farm to market road daw po, papunta po sa barangay Cemented Road po. Siguro estimate po namin mga nasa 300 meters po siguro ang layo po niya sa barangay Cemented Road. At ito nga po ay ito po isang farmland po siya, mango farm po ito na may mga part po siya na pwede rin po magtanim ng mga gulay and kung anong pwede nyo gusto pang itanim. So farmland po ito na 3.5 hectare na ang presyo po nito ay 7 million po. So 7 million, kung gusto nyo pa i-negotiate yung price, kausapin na po natin yung mismong may-ari. Ang sabi po ni nanay sa amin, yung aming source po sa property nito, yun nga po yung presyo 7 million. So ito nga po, ito po yung ano niya, dito po mag-start yung property sa bahod po na ito. Pag ganun po yan, ang alam ko po dito ay ano pa, yung ibang part may bakod, yung ibang part wala pa. 3.5 po ito, hindi po namin nalipot, kaya yung drone na lang po ang maglilipot po sa inyo kung sakasakali po. So ito po ay ito po yung kanyang daan, sinemento lang po yung side by side po niya para makapasok lang po yung sasakyan. At makapasok lang po yung sasakyan dito dahil kahit yung iba po ay may rough road, pero ang advice po namin, advisable po na sasakyan na pwedeng pumasok, mga SUV po sana o mga 4x4 po ang pwede nyo dalhin po dito kung sakasakaling mag site viewing po kayo. So ito po ay mango farm, at meron po itong 50 na mango trees daw po, may 4 na kubo, may electric pump, source of water, may electricity na po ito, at ang layo po niya sa town proper siguro mga medyo packet kasi. So ang layo po ng town proper po siguro mga kulang-kulang 10 km po. At dito po meron po silang bodega po dito, at may tambayan po dito yan. Ayun po yung bodega po nila. Diyan po nila ini-imbak yung mga stock po nila dito. Siguro sa mga pataba, gano, mga pagkain po ng kanilang mga alagang hayop. Kasi may mga alaga po silang mga hayop dito, may mga baka, may mga pato, mga manok, no. Pero hindi po kasama sa benta po yung mga yon. Kukunin daw po nila kung sakaling may makabili. So ito po yung unang kubo. Ayan. At yan po yung boundary po siguro, yung mga bakod po na yan. Diretso po pa ganun po yan. At dito nga po meron po siyang solar dryer. Ayan po yung solar dryer po neto. At ito po, ang titulo po neto pala ay TCT na po siya. TCT Torrents title po ito. Yan, nakalimutan ko na tanungin kay nanay kung buhay pa. Tanungin mamaya kung buhay pa yung may-ari po, no? Yung nagbebenta. Sagot daw po ni seller yung CGT, yung 5% commission po ng ahente. Meron din daw po itong kulungan ng baboy. Ayan, at meron daw po itong mga 30 daw po na more or less po na puno ng Jimelina. Ayan, yan po yung kuryente po, oh. Nakakabit na po. Ayan. Itutuloy nyo na lang po yung pagbabayad monthly po ng kanyang bills. Ayan. So signal, malakas boss, signal, malakas na po signal. Ayan po, wala lang internet dito, wala lang internet talaga, data talaga. Tsaka meron naman yung mga wireless, yung mga parang installing, meron naman yung mga yun. Ayan, so maganda po yung property. Tapos tahimik po siya, medyo malayo po sa mga kabahayan. Ayan, sa mga naghahanap po ng property na ganito po yung ayaw po nila yung may kapitbahay o ano man po dyan. So perfect po ito para sa inyo po. At ang property po ito ay paano po siya, pahili-hili type po siya. At may mga part po na flat, may mga part po na pahili. Siguro estimate ko po yung flat po yan siguro mga 40% po siguro. Ayan. So dito po, ito lang po yung part na may mga ano siya, yung may mga kubo na po. Binakura po nila ito para hindi po makawala yung mga alaga nila ng mga manok, ganyan, pato. Ayan. So siya po yung caretaker po, si sir. At yun naman po si Hibi.
Ayan na, yung kubo. Ayan. So ito po yung kubo. Ayan. Ito po yung kubo na may kuryente na. At yun po yung kanilang electric pump. Tapos ito po yung kanilang tangke ng tubig para para may stock para kung sakaling mawalan ng kuryente. Ayan po, may kargang tubig. Mainit yan sigurado. Ay malamig. At ito naman po yung kanilang kulungan ng baboy. At ito nga po yung kanilang CR sa labas. Ayan po. Wala na sila sa loob. Ito po yung CR. Ayan po. Tapos ito po yung mga mangga po niya. May mga bunga na po. Malilit pangalan po. At may mga kubo-kubo. Maraming kubo-kubo eh. Nasa 4 yung nakita namin. Ayan po. Tapos ito mga ito po yung mga kubo-kubo ng mga alaga nila mga hayop. Ayan. Maganda po itong property na ito. Tahimik. Malamig po yung simoy ng hangin. Perfect na perfect po talaga ito para sa mga mahilig po sa farming. So puntaan naman po natin sa banda rito yung kanilang ibang portion po ng property na may mga tanim pa rin po mga mangga. So ito po yung mga pag-alagaan po nila ng mga manok, mga pangitlogin po nila. Ayan po. So ayan. At meron din pong kubo-kubo dyan. Diyan po sila nagpapahinga pag itong tanghaling tapat po. Ayan. Ayan po, may kubo-kubo ulit dito. Ayan. Ito naman po, meron silang lalagyan ng tubig para sa mga inumin po na ng kanilang mga alagang baka. Ayan po. So hindi ko po alam kung nasan dito yung boundary. Yung drone na lang po maghahatid po sa inyo. Ito nga po yung bang part, may bakod na po siya. Tapos dito po may part na medyo malalim siya, pa-slope po siya. Ayun, may bakod din doon. Ayun po. Ayan. Pero hindi po creek po yan, hindi po creek. Ayan po. 50 na mango trees po ito. Talagang fruit bearing na po siya at namumunga na po. Kaya po nga ito, may mga yung iba may mga may bunga na yung iba, lumalabas pa lang yung kanilang ang tawag dito, yung kanilang bulaklak. Dito po kitang-kita po dito yung bundok po ng Amrong o Mount Amrong. Talaga ito na po yung pinakamagandang view po niya. At may mga part na overlooking po siya. Yun na po, yung sa Maynila mga 3 oras po ang biyahe o mahigit. Tapos sa T-Plex Carmen mga 20 to 25 minutes po siguro estimate po namin driving. So baka hindi ko na po mapuntahan yung ibang part. Yung drone video na lang po maghahatid po sa inyo ng ibang part po ng property na ito. Ayan. Ayan po. Kung sakaling may katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin. Ayan po. At limited lang po kasi yung sinabi po sa amin. Nilista po namin yung mga details po nito. Yun na lang po yung nasabi po sa amin. Kaya mas maganda po ito mapuntahan nyo ng personal para ma-appreciate nyo po kung gaano po kaganda itong property na ito. Ayan. Kaya pasensya na po kung hindi ko napuntahan yung ibang portion, pero kung sakaling mapasyaran nyo po ito ng personal, ay sasamahan po namin kayo para kung gusto nyo libutin, libutin po natin. Ayan po. So sa mga bago pa lang sa YouTube channel, huwag nyo sanang kalimutan po mag-subscribe po kayo at pakit nyo yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po neto. At ano pa ayun po, join po kayo sa aming group sa Team Realtors.listing group para matignan nyo rin po doon, ma-check nyo rin po yung ibang mga property na nakapost na po sa amin, pero yung iba po doon hindi pa po namin na-vlog, pero nakuha na po namin ng mga picture at mga drone shot po. Yan, minsan po kasi may mga pinupuntahan po kami, minsan pag nag-listing po kami, hindi po kami sabay-sabay, minsan may mga ginagawa rin po kami, may mga lakad po kami, mga sarili-sariling lakad po. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.